Totoo nga ba na may mga artista na virgin ng ikasal? Sa mundo ng showbiz, kung saan halos lahat ay exposed, mabilis at puno ng tukso, parang mahirap itong paniwalaan. Pero sa likod ng camera, may ilang personalidad na piniling maghintay. Hindi dahil napilitan, kundi dahil iyon ang paniniwala nila. At sa video na ito, alamin natin kung sino-sino nga ba ang mga artistang piniling ingatan ang kanilang sarili hanggang sa araw ng kanilang kasal. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa amin, maraming salamat po. Number 12, Meghan Young. Sa kabila ng modernong panahon kung saan tila normal na ang premarital relationships, nanatiling matatag si Meghan Young sa kanyang paniniwala na sex is for marriage. Bilang kauna-unahang Filipina na nanalo sa Miss World noong 2013, hindi lang kagandahan ang ipinakita niya kundi pati disiplina at prinsipyo pagdating sa pag-ibig. Para sa kanya, ang lalaking kayang maghintay ay simbolo ng tunay na respeto at seryosong intensyon sa isang relasyon. Noong January 25, 2020, pinatunayan niya ang kanyang paninindigan nang ikasal siya kay Michael Diaz sa isang pribadong seremonya sa San Roque Chapel, sa Subic, Zambales. Sa kanilang kwento, makikita na ang paghihintay ay hindi hadlang sa pagmamahal, kundi isang matibay na pundasyon ng isang relasyon na may respeto, commitment at tunay na halaga. Number 11, Max Collins. Sa mundo ng showbiz kung saan maraming tukso at mabilis ang takbo ng relasyon, pinili ni Max Collins na sundin ang paniniwala na gawin ang tama sa mata ng Diyos. Para sa kanya, mahalaga na ang isang relasyon ay nakaangkla hindi lang sa emotion, kundi sa values at spiritual commitment na nagbibigay ng mas matibay na pundasyon. Noong Disyembre 11, 2017, ikinasal siya kay Pancho Magno sa isang eleganteng seremonya na ginanap sa Manila Marriott Hotel sa Pasay. Ang kanilang pagsasama ay naging patunay na ang pagsunod sa tamang paniniwala at paghihintay ay maaring magbunga ng isang relasyon na may respeto, direksyon at tunay na kahulugan. Number 10, Yeng Constantino. Bilang isang artist na kilala sa kanyang makabuluhang mga kanta, pinili ni Yeng Constantino na i-apply ang parehong lalim ng values sa kanyang personal na buhay. Para sa kanya, mahalaga ang paggalang sa magulang at sa Diyos, kaya malinaw ang kanilang desisyon na maghintay at panatilihin ang kanilang relasyon na nakaangkla sa tamang prinsipyo. Noong Pebrero 14, 2015, ikinasal siya sa kanyang longtime partner na si Yana Asuncion sa isang romantic na seremonya sa Tagaytay, Cavite. Sa kanilang kwento, ipinakita na ang isang relasyon na may respeto sa pamilya at pananampalataya ay mas nagiging matibay at nagiging inspirasyon sa marami na naniniwala sa ganitong klaseng pagmamahal. Number 9, Iya Villania. Sa kabila ng pagiging exposed sa industriya ng entertainment, nanatiling matatag si Iya Villania sa kanyang paniniwala na hindi siya sang-ayon sa premarital sex. Para sa kanya, ang relasyon ay dapat pinapahalagahan at hindi minamadali, at ang paghihintay ay bahagi ng respeto sa sarili at sa taong mamahalin. Noong Enero 31, 2014, ikinasal siya kay Drew Arellano sa isang magandang seremonya sa Nasugbu, Batangas. Ang kanilang pagsasama ay naging halimbawa ng isang relasyon na may malinaw na values, kung saan ang pagmamahal ay hindi lang nakabase sa emosyon, kundi sa disiplina, respeto at tamang timing. Number 8, Janine Tugunon. Bilang isang beauty queen na nakilala sa international stage, dala ni Janine Tugunon hindi lang kagandahan kundi matibay na paniniwala pagdating sa relasyon. Para sa kanya, ang marriage ay isang sagradong commitment, kaya hindi dapat minamadali o basta-basta pinapasok ng walang sapat na respeto at paghahanda. Matapos makuha ang unang runner-up sa Miss Universe noong 2012, mas naging bukas siya sa pagbabahagi ng kanyang pananaw tungkol sa love at commitment. Sa kasalukuyan, karelasyon niya ang isang Italian businessman na si Eric, at patuloy niyang ipinapakita na ang tunay na relasyon ay hindi lang tungkol sa emotion, kundi sa lalim ng paniniwala at seryosong pagtingin sa hinaharap. Number 7, Ritz Azul. Sa kabila ng pagiging bahagi ng showbiz, pinili ni Ritz Azul na panindigan ang kanyang paniniwala na ang sarili ay isang espesyal na regalo para sa magiging asawa. Para sa kanya, ang paghihintay ay hindi lang simpleng desisyon kundi isang pagpapakita ng respeto sa sarili at sa taong makakasama niya habang buhay. Noong Nobyembre 20, 2021, ikinasal siya sa kanyang non-showbiz partner sa isang pribado at eleganteng seremonya sa Alphaland Baguio Mountain Lodges.
Sa kanyang kwento, malinaw na ang tunay na pagmamahal ay hindi minamadali at ang mga bagay na pinaghihintayan ay mas nagiging mahalaga kapag ibinigay sa tamang panahon. Number 6, Nikki Hill. Para kay Nikki Hill, ang desisyon na maghintay ay hindi dahil sa pressure ng ibang tao kundi isang personal na choice at bahagi ng kanyang pride. Naniniwala siya na kung may halaga ang isang bagay para sa iyo, karapatan mong pangalagaan ito at ibigay lamang sa tamang tao at tamang panahon. Noong Nobyembre 21, 2015, ikinasal siya kay BJ Albert sa isang eleganteng garden wedding sa Santa Elena Golf at Country Club sa Laguna. Sa kanyang kwento, ipinakita na ang tunay na desisyon sa pagmamahal ay nanggagaling sa sariling paninindigan, hindi sa dikta ng iba, kundi sa kung ano ang pinapahalagahan mo bilang isang tao. Number 5, Sarah Geronimo. Sa kabila ng kanyang kasikatan at matagal na relasyon, pinili ni Sarah Geronimo na panindigan ang kanyang paniniwala na maghintay hanggang kasal. Para sa kanya, ang pagmamahal ay hindi minamadali at mas nagiging espesyal ito kapag may respeto, disiplina, at malinaw na commitment sa isa't isa. Noong Pebrero 20, 2020, ikinasal siya kay Matteo Guidicelli sa isang pribado ngunit pinag-usapang seremonya sa Shangri-La The Fort sa Taguig. Sa kanilang kwento ay pinakita na ang paghihintay ay hindi hadlang sa relasyon, kundi isang matibay na pundasyon ng tiwala at tunay na pagmamahal. Number 4, Tony Gonzaga. Bilang isa sa pinakarespetadong personalidad sa showbiz, pinili ni Tony Gonzaga na panindigan ang kanyang paniniwala na love over lust. Para sa kanya, ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang nakabase sa physical na atraksyon, kundi sa respeto, values, at malalim na commitment sa isa't isa. Noong Hunyo 12, 2015, ikinasal siya kay Paul Soriano sa Taytay United Methodist Church sa Rizal sa isang eleganteng seremonya na dinaluhan ng malalapit na kaibigan at pamilya. Sa kanilang kwento, makikita na ang isang relasyon na nakahangkala sa tamang paniniwala ay nagiging mas matatag at mas handa sa pangmatagalang pagsasama. Number 3, Cristel Fulgar. Sa panahon ngayon na bihira na ang naghihintay, naging bukas si Cristel Fulgar sa kanyang paniniwala na mas mahalaga ang respeto, values, at tamang commitment sa isang relasyon. Para sa kanya, ang pagmamahal ay hindi minamadali at ang desisyon na maghintay ay bahagi ng kanyang personal na prinsipyo at pananampalataya. Noong Mayo 10, 2025, ikinasal siya sa kanyang South Korean partner na si Ha Soo-hyuk sa isang eleganteng seremonya na ginanap sa Seoul, South Korea. Makikita na ang paghihintay at paninindigan sa values ay nagbunga ng isang relasyon na hindi lang basta romantic, kundi seryoso, may direksyon at handa sa pangmatagalang commitment. Number 2, Alex Gonzaga. Sa kabila ng kanyang masayahin at outspoken na personalidad, may malinaw ding paninindigan si Alex Gonzaga pagdating sa relasyon at commitment. Para sa kanya, mahalaga ang respeto, tamang timing, at ang pagpasok sa isang relasyon na handa na sa seryosong responsibilidad. Hindi minamadali at hindi basta emosyon lang ang basehan. Noong Nobyembre 2020, ikinasal siya kay Mikey Morada sa isang pribadong seremonya na ginanap sa kanilang tahanan sa Taytay, Rizal, at isinapubliko lamang ito noong January 2021. Sa kanilang kwento, ipinakita na hindi kailangang enggrande ang kasal para maging makabuluhan. Ang mahalaga ay ang commitment, respeto at kahandaan sa panghabang buhay na pagsasama. Number 1, Shaira Diaz. Sa kabila ng mahabang relasyon sa industriya ng showbiz, pinili nina Shaira Diaz at ang kanyang partner na panindigan ang disiplina at values sa kanilang pagsasama. Ayon sa kanilang mga pahayag, naging bahagi ng kanilang relasyon ang paghihintay at respeto na nagpatibay lalo sa kanilang commitment sa isa't isa. Noong Agosto 14, 2025, ikinasal siya kay Edgar Allan Guzman sa isang church wedding na ginanap sa St. Benedict Parish sa Silang, Cavite. Sa kanilang kwento, ipinakita na ang mahabang paghihintay, mahigit isang dekada ay nagbunga ng isang relasyon na hindi lang matatag, kundi handa sa panghabambuhay na pagsasama. Ngayon, ikaw naman ang tatanungin ko. Sa tingin mo ba mahalaga pa rin ang paghihintay hanggang kasal sa panahon ngayon? Or depende na lang ito sa paniniwala at sitwasyon ng bawat tao? I-comment mo ang sagot mo sa baba at kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng content, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating upload.